tayo'y dadako na, hallelujah, sa gabing to muli sa ating prayer devotion. At alam ko ang bawat sa ay handa na, kaya ang bawat sa ay akinanyahan na tumayo, hallelujah, at bayaan, hallelujah, anong mga kalagayan, anong mga sitwasyon, ay bayaang ibigay lamang natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, naparito tayo, hindi sa anumang mga bagay, naparito tayo kundi para sa ating Panginoon. Amen? Yes, maraming marahil tayong pinagdaanan, iba't ibang mga kalagayan, iba't ibang mga sitwasyon. Hallelujah, pero may isang Diyos na gumagawa sa ating lahat. Amen? Hallelujah. At sino ang kasama ko sa gabing ito na naparito, kagaya ng ating aawitin sa ating pagpapasimula. Hallelujah. Na Lord, likhaan mo pa ako ng malinis na puso. Amen? Lord, hallelujah, ayusin mo pa ang landas ko na tinatahak. Amen? Na naayusin mo pa ang buhay ko at bayaan, hallelujah, ang iyong liwanag. Masya magliwanag pa sa aming mga buhay. O sino ang kasama ko sa gabing ito, Lord? Ito ang aming dalangin. Patuloy ka pang naming maranasan at patuloy pa naming maranasan ng buhay na iyong binabago araw-araw. Oh, glory, hallelujah. At ay lamang magpakumbaba sa Panginoon, hallelujah. At ang Diyos ay gagawa sa gabing ito. Hallelujah. Awitin natin ang awit na nagsabing, likaan mo ako ng bagong puso. Hallelujah. Langisan mo ako. Hallelujah. At bayaan sa ating pagpapasimula ay makita na ng ating Diyos. Hallelujah. Kung gaano tayo kasincere. Hallelujah. Na maranasan pa mga bagay. Hallelujah. Sa ikakaluwalhati ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Likaan mo ako ng bagong puso, pusong sa'yo'y sumusunod. Ito ba ang nais natin, hallelujah? Ang bawat landas na aking tatahakin, ikaw ang maging kagalakan. Mabuting ilawan sa bawat tao, mabuting ilawan sa bawat tao. Tanging ikaw ang dahilan. Yes, Lord, ito ang aming nais. Ang aming labi ay iyong ilinisin hanggang sa muling pagbabalik. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, salamat sa'yo. Yes, Lord, sa bawat salita na aming tanglaw. Dakilang Diyos, langisan mo ako. Yes, Lord, sa kapurihan. Isa pa, dakilang Diyos, hallelujah, salamat sa iyo, hallelujah, sapagkat ikaw ang nagtutuwid at nagsasayos. Ikaw ang nagpapaalam pa ng mga bagay, hallelujah, na kulang pa sa amin, hallelujah. Salita na aking tanglaw. Dakilang Diyos, langisan mo ako. Yes, Lord, sa kapurihan ng pangalan mo. Isa pa, likaan mo ako, hallelujah. At patuloy natin ihingin to sa Panginoon, hallelujah. Ang puso, yes, Lord, pusong sa'yo'y sumusunod. Ang bawat landas, hallelujah, na aming tatahakin. O Lord, ikaw ang mag-direct, hallelujah. Ikaw ang mag-correct, hallelujah. Ikaw ang mag-lead at manguna, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Second verse, mabuting ilawan, hallelujah. Mabuting ilawan sa bawat tao. Yes, Lord, na tanging ikaw ang dahilan. Amen. Itong aming labi ay iyong lilinisin hanggang sa muling
hallelujah. Ito ba ang ating pinakananasa sa gabi ito, mga kabataan? Hallelujah. Ito ba ang ating iniisip? Hallelujah. Ito ba ang ating laging hinahangad pa? Hallelujah. Sa bawat araw at oras na lumilipas, hallelujah. Sa bawat umaga, hallelujah, na panibagong umagang pinagkakalob ng Diyos. Hallelujah. Ito ba ay lagi nasa isip natin? Hallelujah. Na patuloy pang gumawa ang Diyos sa atin. Na patuloy pang manguna ang Diyos sa atin. Hallelujah. Na hindi na tayo, hallelujah. Kundi ang Diyos na, hallelujah. Ang siyang gumawa, ang siyang manguna, hallelujah. Ang siyang maghari sa ating mabuhay. Hallelujah. Upang hindi na tayo, hallelujah, maging gaya ng dati. Hallelujah, hallelujah. Oh, Panginoon. Itong aming patuloy, hallelujah, na ninanasa sa aming mga puso, O Diyos, hallelujah, na patuloy pa naming maranasan, hallelujah, ang pagbabago mo pa sa aming mga buhay, ang patuloy pang pangunguna sa aming mga pag-iisip, hallelujah, ang patuloy mo pa, hallelujah, na pagliliwanag, hallelujah, sa aming mga mukha, sa aming mga buhay, hallelujah, upang patuloy kami, O Diyos, makapagbigay ng handog at papuri, O God, na nakakalugod sa iyong harapan, O Lord. Ito ang aming nais, ito ang aming dalangin, ito ang patuloy naming hinihingi, hiniibig sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Nalikhaan mo lagi kami, O Lord, na malinis na puso, O Diyos, na malinis na kaisipan, hallelujah, na maayos na spirito, O Diyos, upang sa araw at oras, hallelujah, na kami iyong ginigising sa bawat umaga, sa bawat araw na iyong pinagkakalob sa amin na pag-iingat, hallelujah, ay hallelujah, mabigyan ka rin namin ng karangalan, kaluwalhatian, sapagkat ang iyong salita, hallelujah, ay nagbubunga, nagiging buhay sa aming mga buhay. O Lord, itong aming patuloy na hibig, O Diyos, patuloy ka pang magbago ng aming mga pag-iisip, patuloy ka pang magliwanag sa aming mga buhay, patuloy ka pa, hallelujah, magpaulan pa, hallelujah, ng langis mo, O Diyos, sa aming mga spirito, O Diyos, upang patuloy kaming magsipagbago, hallelujah, upang patuloy kaming magsipaglakas, magsipagliwanag, hallelujah, at upang ang kalakasan, ang liwanag mo, O Diyos, hallelujah, ay hindi mawala sa buhay ng bawat isa, O God. O Lord, itong aming patuloy na dalangin, at minsan pa, hallelujah, kami humingi ng tawad, sapagkat marami pa rin kami, O Lord, na mga pagkukulang pa, hallelujah. Marahil ang bawat isa, hallelujah, dumaranas pa sa iba't ibang mga pagsubok, O Diyos, hallelujah, dumarating sa mga limitasyon, dumarating sa mga kahinaan. Pero salamat na lamang, hallelujah, may Diyos na laging nariyan, nagpapaalala, hallelujah, na kami hindi nag-iisa, hallelujah. May Diyos na nagpapalakas sa aming mga kahinaan, at Diyos na nagtutuwid, hallelujah, sa aming mga lakad. Oh, gaano ka kabuting Diyos, hallelujah. Dapat ka lamang papurihan ng mga kabataang ito, sapagkat ikaw ay Diyos na gumagawa sa amin, hallelujah. Ito'y kagalakan, hallelujah, na hindi matutumbasan ng mga bagay sa sanlibutan, na mabuhay ng mga kabataan, hallelujah, na naglilingkod sa iyo at nakakita, nakakilala, hallelujah, ng iyong mga salita, O God. Lord, patuloy ka pang manguna sa amin, patuloy mo pang ipahayag ang iyong kaluwalhatian sa amin, patuloy ka pang mamangusap sa gabing ito, O Diyos, patuloy ka pang gumawa sa buhay ng bawat isama, hallelujah, upang ang mga bagay pa, hallelujah, na kailangan naming tanggapin sa iyong salita, O Diyos, sa iyong presensya, O God, hallelujah, patuloy naming makamtan sa gabing ito, O God, sapagkat kami nagnasa pa, O Lord, na maraming mga bagay pang iyong paggawa, hallelujah, upang hindi na kami maging gaya pa ng dati, hallelujah, upang hindi na kami pahina-hina pa, hallelujah, sa paglilingkod, sa panampalataya, hallelujah, kundi, O God, mangyari ang iyong salita, Panginoon, hallelujah, na kami yung pagliliwanag, hallelujah, sa limbutang ito, Panginoon. Oh, purihin ka, hallelujah. Salamat sa pag-iingat sa araw at oras, sa mga pagpapala, hallelujah. At minsan pa, O Lord, i-bless mo ang gabi.
At gamitin mo muli, O Diyos, ang bawat mga lingkod mo, O God, na umaasa lamang din sa iyo, O God, sa iyong kalooban, sa iyong nais, O Diyos. Gamitin mo ang bawat isa na magpapagamit sa iyo muli sa pangalan mo sa gabing ito. Mula sa aming mga singers, hallelujah, sa aming mga musicians, sa aming technical, hallelujah, maging sa iyong MC, O God, na yung gagamitin, hallelujah, at maging sa aming mahal na speaker, O God. O Lord, blessed, hallelujah, ang mga buhay ng bawat isa, O God. At bayaan, hallelujah, patuloy sila maging pahala mo, O God. Ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap, ikaw ang gumawa, Panginoon. Ito ang aming dalangin, hallelujah, sapagkat sa iyo lamang kami may sa iyo lamang kami, O Lord, hallelujah, may pagbabago, O God. Sa iyo lamang kami, O God, may pagpapala, O God. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat at pinagpapasalamat ang lahat. Sa iyo mawiin lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen, amen. Praise God, hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. At sa sandaling ito, hallelujah, tayo ay aawit muli sa ating Panginoon. At kagaya ng ating aawitin, hallelujah, sino sa gabing ito, hallelujah, ang handang itabi ano mga dala-dala sa kanyang isipan. Amen. Sino ang pumarito sa gabing to? Hallelujah. Wala siyang ibang iisipin. Hallelujah. Kundi ako'y aawit. Ako'y magpupuri lamang sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Ano mga kabalisanan sa school man yan, sa trabaho, o sa anong pa mga bagay, isasantabi ko to para sa kapurihan at sa kagalakan ng ating Panginoon. Amen. Sino kasama ko sa gabing ito? Amen. Awitin natin, Trading My Sorrows. Hallelujah. Ating palakpakan ating mga kamay, hallelujah. Kung tunay may kagalakan sa ating puso, hallelujah, makikita ito ng ating Diyos sa gabing ito, amen. Hallelujah, umawit tayo na may kagalakan at pagpupuri sa Panginoon. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Hallelujah! I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Totoo ba yan, mga kabata? Say yes, Lord! Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah, verse, hallelujah. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed, amen. I'm blessed beyond the curse, His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Through the sorrow may come, through the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning, amen. Hallelujah. I'm trading my sorrow, yes, hallelujah. I'm trading my shame, and I'm
kami may kapahingahan. Sa iyo kami may kalakasan. Sa iyo, Lord, napapanauli ang kagalakan. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At kagaya ng aming aawitin, Panginoon, salamat. Hallelujah. Sapagkat may Diyos kaming tapat. Hallelujah. At hindi nagbabago. May Diyos. Hallelujah. Na tunay. Tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kung hindi tapat ang Diyos, hallelujah. Marahil sa sandaling ito, hallelujah, ay hindi tayo magkakasama, hallelujah. Kung hindi tapat ang Diyos at mabuti, hallelujah, marahil sa sandaling ito, hallelujah, hindi natin magagawang umawit at tumayo, hallelujah. Pero salamat, ang Diyos ay tapat, hallelujah. Papurihan natin siya sa awiting ito, hallelujah. Glory, hallelujah. As I look back on the road I travel, I see so many times you carried me through. Amen. If there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer, my Redeemer is faithful and true. Amen. Everything He has said. Totoo ba yan, mga kabataan? Hallelujah. Kung totoo yan, hallelujah, ipakita mo sa Panginoon. Hallelujah, na ikaw, hallelujah, ay nagpapasalamat sapagkat siya ay hindi nakakalimot sa iyo. Hallelujah. Oh, purihin ka, oh Panginoon. Salamat. Hallelujah, hallelujah. Second verse, church. Hallelujah. Praise God. My heart rejoices when I read His promise. Amen. There's a place I am preparing for you. Yes, Lord. Hallelujah. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer, amen. Oh, totoo, pangako ng Diyos. Hallelujah, balang araw, hallelujah. Siya'y ating mga kasama, hallelujah. At wala na namang mga kapigatian, hallelujah. Darating ang araw, wala na namang luha, hallelujah. Wala na namang sakit at karamdaman, hallelujah. Hindi tayo nasa presensya laban ng ating Panginoon. Ano lamang sa piling niya, hallelujah, sa walang hanggan. Oh, patuloy namin paghahawakan ng mga pangako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. But it's a bridge, hallelujah. And in every situation, He has proved His love for me. When I lack the understanding, amen, He gives me your grace to be. My Redeemer is faithful and true. Amen. Hallelujah. Everything He has said, He will do. Amen. Every morning His mercy. Yes, hallelujah. Oh, totoo yan, hallelujah. Oh, minsan pa, hallelujah, sa uling pagkakataon, awitan mo ang Panginoon na may kagalakan at magpapasalamat, hallelujah. Sapagkat siya'y tapat, hallelujah. At ang araw ay panibagong umaga, hallelujah. At panibagong biyaya niya, hallelujah. Purihin ka, hallelujah, hallelujah. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer, my Redeemer is faithful and true. Praise God, hallelujah.
Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, purihin ka. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Hallelujah. Na tapat at totoo. Hallelujah. Magamat tayo kung minsan. Hallelujah. Hallelujah. Ay dumarating. Hallelujah. Na hindi tayo nagtatapat sa ating Panginoon. Dumarating sa ating mga kahinaan at limitasyon. Hallelujah. Pero salamat ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya'y tapat. Hallelujah. At alam ko, hallelujah, anong mga kahinaan ay kaya niyang palakasin. Hallelujah. Anong mga kakulangan, hallelujah, ay kaya niyang punuin. Hallelujah. Sapagkat ito'y pangako. Hallelujah. At siya'y tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Ating palakpan natin, Panginoon. Glory, hallelujah. At sa sandaling ito, hallelujah, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ng pakinig ng salita ng Diyos. Kung tayo may mga prayer requests, ay malaya nating iabot sa ating mga brothers dito at silang mga tahanan, ay malaya nyo pong i-send sa comment sections ang ating mga prayer requests at sama-sama ating ipanalangin sa oras na pagkatapos mamaya. Awitin natin ang awit ay sabing, "Consume me, Lord," bago ko ibigay sa ating mahal speaker. Hallelujah. Bayaan, patuloy tayong magpahanda pa sa Panginoon. Hallelujah. Upang kanyang mga salita ay makapasok ng lubos sa ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, by the fire of your Spirit, consume me, Lord, and make me more like you. Oh, won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be, yes, Lord. Ito ang aming patuloy na nais na langin sa iyo, Ama. Hallelujah. Consume us, Lord, with your Spirit. Hallelujah. At bayan, hallelujah. Ano ang mga kasalanan na titira, hallelujah. Ano ang mga bagay na hindi nararapat, hallelujah. Ay patuloy na maalis ng iyong Espiritu, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Won't you bring me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used. Minsan pa, hallelujah. Consume me, Lord. Hallelujah. God bless you, Brother Deep. Hallelujah. Fire of your Spirit, consume, yes, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, let me be used, Lord, by you. Amen and amen. Ating palapakan ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Tayo mukod manalangin. Kakila namin Diyos. Katulad namin inawit, Lord, sa itong aming dalangin sa gabing ito. Tubukan mo kami ng iyong apoy, O Diyos. Ano ang mga bagay na nakikita mong hindi narapat, Panginoon. Tupukin mo, linisin mo, hugasan mo. At ikaw lamang siya mapurihan sa aming kalagitnaan. Pasalamatan ka, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa mga buhay. Karapat-dapat ka sa papuri at pagsamba. Karapat-dapat ka sa pagluwalhati. O Diyos, sa gabing ito, tunay nga na sa ilamang kami nakatingin. Sa ilamang kami maasa at nagitiwala sapagkat ikaw lang may magagawa, O Diyos. Nagkatipon-tipon muli ang mga kabatahang ito upang makita nila ang iyong paggawa at pagkilos. Marinig nila ang iyong tinig. Makita nila ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. O Diyos, huwag mo na hayaang biguin ang expectation ng bawat isa. Mula sa pinakabata, Lord, patunayan mo na ikaw ay buhay na Diyos. At ikaw ay kumilos, gumawa minsan pa sa bawat isa. At ang pangungusap po, Diyos, ay pagkakatiwala ko lamang sa iyo. Wala po magagawa, O Diyos. I'm very much limited lamang. Ikaw lang, O Diyos, ang Diyos na
walang limitasyon. Kaya sa mga sandaling ito, sa ilang kami nagitiwala, sa ilang kami maasa. Likha mo kami ng isang malinis na puso. Kaya Lord, maging dalisay kami sa iyong harapan muli. At huwag mo nawayan ng iyong mga salita makalagpas sa sino man na makikinig ng iyong mga pangusap. Mula sa pinakabatang ka sa pinakamaedad o Diyos, kumilos ka, gumawa ka, mangusap ka sa aming kalagitnaan. Tinataas namin sa iyo, Diyos, ang papurit, pagsamba at pagdakila, sapagkat ikay karapat dapat sa mga bagay na ito, Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Puri natin Panginoon, maaari ba tayo palapakan natin Panginoon. At habang tayo nakatayo, samahan niyo ako sa pagbubukas ng salita ng ating Panginoon sa Hebrews chapter 10. Ating bigyan ng paggalang ang mga salita ng ating Panginoon at sama-sama ating basahin sa Hebrews chapter 10 verse 23 to 25, mga bagay na ito. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Can you say amen to the words of God? Amen. We may be seated. Pagpalain tayo natin, Panginoon. Good evening sa lahat. At kasama sa prayers dahil even I myself ay hindi mainam yung aking pakiramdam today. Last night ay halos 11 p.m. na ako nakauwi. At for the past days ay medyo namamalat yung aking lalamunan at hindi mainam yung pakiramdam. Until now ay hindi pa rin ako hindi pa rin mainam yung aking pakiramdam. Pero naniniwala ako na ang Diyos ang siyang mangusap, Diyos ang siyang gagawa. At kung mapansin nyo na medyo mamalat yung aking boses dahil nga makati yung aking lalamunan. At I know naman ang Diyos ang siyang gagawa at kilos sa ating kalagitnaan. At sa mga bagay na ito ay tayo magitiwala lamang sa ating Panginoong Kristo Jesus. At sa gabing ito, ayoko rin masyadong mapuwersa yung aking boses dahil MC rin ako Sunday. Kaya nais ko lang mangusap na ilang mga unting mga bagay sa gabing ito. Actually, magbubukas tayo ng isang series na gusto kong puntahan natin mga kabataan as the days go by. Mag-focus tayo sa pag-uusap patungkol sa mga necessities ng isang pamumuhay ng Kristiyano. Pupuntahan natin sa mga susunod na mga pagkakataon ang isang kaisipan patungkol sa Christian life necessities. Ano bang mga bagay na kinakailangan ng isang Kristiyano? Ano bang bagay na dapat mag-reflect sa buhay ng isang Kristiyano? You know, yung pagiging Kristiyano ay hindi lamang yan by name or by title. Hindi porket nasa church kayo ay Christian na kayo. Ang ibig sabihin ng pagiging Christian ay tayo ay tinawag na mga followers, believers ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kapag tinawag kayo na Christian, mga kabataan, ay hindi ito basta dahil yung magulang mo Christian ay ikaw ay Christian na rin. But I want you to understand na ang pagiging Christian or pagiging Kristiyano, ito ay nagmula dahil ang isang tao ay tumanggap at sumunod kay Kristo. Ibig sabihin nun, ikaw, ang buhay mo ay naka-pattern, naka-follow sa kung anong pinamumuhay ni Kristo. At sa pamumuhay ng isang Kristiyano, marami tayong mga bagay na kinakailangan na gawin. May mga bagay tayo na kinakailangan meron tayo upang ang ating Christian life ay maging effective. Okay? Hindi porket Kristiyano tayo ay ligtas tayo. I want you to take note of that.
Dahil ang isang Kristiyano ay hindi necessarily nangangahulugan na, or kapag sinabi na ikaw ay Christian, hindi ibig sabihin na kapag Kristiyano ka na ay ligtas ka na. Binasa natin kanina, di ba? Alam natin sa verse 25 na ang araw ay napalapit na. At kapag ang araw napalapit na, ibig sabihin nun, ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo Jesus ay paparito muli sa lupa. In short, magkakaroon ng rapture na ating pininiwalaan. Di ba? So, may rapture na darating at kapag dumating ang rapture, alam natin na sila ng mga maiiwan ay mapahamak dadaan sa mga tribulations. Sa Great Tribulation na tinatawag. So, para masumpungan natin yung kaligtasan na hinahanap na sinasabi natin, para tayo ay makasama dun sa rapture na tinatawag, kinakailangan hindi lamang tayo basta maging Kristiyano, kundi tayo, ang ating buong buhay ay fully devoted kung anong mga bagay na nagko-compromise or rather kung anong bagay yung nagko-consist. Hindi ka lamang Kristiyano by title, kundi yung iyong buong buhay, yung buong lifestyle natin ay tunay na sumusunod kay Kristo. So sa paglilingkod natin bilang Kristiyano, mga kabataan, may mga kinakailangan tayo na gawin. May mga kinakailangan tayo na attitudes na meron. May mga necessities na tinatawag ang isang buhay Kristiyano. Kung maalala niyo yung sabi ni Jesus sa Matthew chapter 16:24, pwede niyong basahin, pero ang pagkakasabi doon, if you would recall, yung sabi ni Jesus doon, sinabi niya sa kanyang mga disciples, if any one of you wants to come after me, kinakailangan munang i-deny ang sarili, take up your cross, and follow me. Ibig sabihin si Jesus ay meron siyang mga bagay na nais niyang ipakita upang nagawin ng isang disciple niya. Okay? Si Jesus meron siya sa kanyang kaisipan na pinapakita sa kanyang mga disciples na ito yung kinakailangan ninyong gawin. Ito yung kinakailangan na meron kayo. Para, sabi doon, para maging disciples ko kayo. Kung gusto niyo maging disciple ko, sabi ni Jesus, i-deny ninyo ang inyong sarili. At sumunod kayo sa akin. Of course, sa mga matagal na, do not get me wrong, sa mga baguan pa, alam kong naunawaan nyo, naintindihan nyo rin, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos na regalo. So hindi dahil tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil tayo ay pumupunta sa church, ibig sabihin nun, ligtas na tayo. Sabi ko nga, may mga necessities, may mga bagay na kinakailangan sa isang pamumuhay Kristiyano. However, hindi porket na ginagawa natin ito, ay maliligtas din tayo. Mamaya pupunta natin yung mga bagay na yan. Pero gusto ko muna pag-usapan natin yung ating binasa dito sa Hebrews chapter 10, especially sa verse 25. Pinakita dito ni Paul na huwag natin pabayaan ang mga pagkakatipon-tipon. So in short, yung mga fellowship, mga gawain, yung mga gatherings, sharing. Sabi ni Paul, huwag niyo pabayaan yan. Pag-usapan natin yung isang bagay na patungkol sa the need to go to church. Bakit nga ba tayo kinakailangan pumunta ng church? Mas tingnan ninyo, mga kabataan. Isa sa mga bagay na masabi kong necessity, isang bagay na mahalaga sa isang buhay Kristiyano ay ang pagpunta sa fellowship, pagpunta sa church. Okay? Then again, wag niyo akong ma-misunderstood. Tama ang sinabi sa banal na kasulatan, especially sa Ephesians chapter 3, puntaan niyo na lamang. Sabi doon, tinanggap natin ang biyayang ito ng regalo. So walang sino man dito ang, dahil marami siyang attendance sa church, ay maliligtas, kundi gusto ko maintindihan yung mga kabataan, kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nagpupunta ng church dahil kayo ay ligtas na. Yung attendance natin ay hindi
hindi susi para maligtas. So, imagine, come to think of it, may mga Christians, at marahil tayo ngayon yun sa gabing ito, we can assess ourselves. Pero baka marahil meron tayong panahon na para bang sobrang pinipilit na natin ating mga sarili to go to the church. Kahit na wala naman talaga sa isip natin or kahit ayaw na ayaw natin. Totoo ang sinabi ng manasulatan na ang biyayang ito ay tinanggap natin na regalo, pero ang pag-attend natin or ang mga pag-uusapan sa mga sunod pagkakataon, ngayon yung pagpunta sa church, ito ay response kung paano tayo tumanggap ng biyaya na nagmumula kay Kristo. Okay? So kapag tinanggap mo ang biyayang ito mula sa Diyos, isang patunay na ikaw ay tumanggap ng biyaya ay ang pag-respond mo at pagpunta sa nasaan ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, gagawin mo ko nung katulad na ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. At naalala niyo ba kung ginawa ni Jesus nung siya'y bata pa? Nung sila ay pumunta, si Joseph and Mary at si Jesus pumunta sila sa Jerusalem, at dahil yun ay kapistahan ng Passover kung di nagkamali, at pauwi na sila, hindi nila makita si Jesus. At nasumpungan nila si Jesus dun sa isang templo. Sabi ni Mary, bakit ka umalis sa ba't ka umalis na hindi ka nagpapaalam? Yan pa sabi. Sabi ni Jesus, at that moment, ginagawa ko ang kalooban ng aking Ama. So kung paano si Jesus nasumpungan sa gawain, sa templo, bilang Kristiyano, ito yung example na dapat nating makita. Ito yung example na dapat nating pamarisan. Dahil kayo ay tumanggap na ng biyaya ng ating Panginoong Kristo Jesus, lahat tayo tumanggap ng pagkabutihan ng ating Diyos, walang ibang mainam na response kundi pumunta sa church. Sabi ko nga, hindi ka maliligtas dahil marami ang attendance mo. Hindi ka maliligtas na bataan kapag pumunta-punta ka na ng church all the time. Ang kaligtasan ay tapos mo nang tinanggap. Dahil ito ay regalo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pero dahil ikaw ay ligtas, dahil ikaw na-recognize mo na ikaw ay anak ng Diyos, kinakailangan umuwi ka sa tahanan mo, sa bahay ng iyong Ama, sa presensya ng Diyos. Okay? At andito ang presensya ng Diyos sa bawat mga gawain, sa church, sa bawat mga worship, bumawa ang presensya ng Diyos, sa mga paungusap ng salita ng Diyos, sa mga pangaral, sa mga gatherings, sa mga sharing. Kung saan ang presensya ng Diyos, nandun ka. Dahil sinasabi mo na tatay mo ang Diyos, ama mo ang Diyos, so nandun ka dapat kung saan ang iyong Ama. Okay? However, kung ang ama mo ay, sabi sa mga kasulatan, ang ama mo ay diablo, nandun ka, mahusumpungan ka rin kung nasaan ang iyong Ama. Sa mga bagay na paggawa ng kasalanan. Okay? Now, mga youths, bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, gusto ko munang i-clarify, ilinaw, ano ba ang ibig sabihin natin kapag ka church? Or ano bang ginagawa ng church? Ano bang purpose ng simbahan, ng church? At bakit natin kailangan pumunta sa church? Now, gusto ko i-clarify na ang church is not just a place. So hindi necessarily kapag sinasabi kong the need to go to church ay kinakailangan dito kayo pumunta at dito lang, bawal lumabas. Ang ibig sabihin ng church ay, actually, ang roots niyan ay nangangahulugan the called out people. So ibig sabihin ng church ay yung mga fellowship, mga gatherings. No? Mga gawain. Kahit as simple lang yan ng sharing or as large as mga joint fellowships, it's a church. Dahil may mga, sabi dun sa mga sulatan, 2 or 3 that are gathered in His name. So kinakailangan, nandun, sabi dun, sa pinag-usapan natin, kinakailangan natin pabayaan ang mga pagkakatipon.
Ang church ay hindi katulad sa perception ng mga Catholics na pupunta ka para mabawasan or maalisan ng mga kasalanan. Ang church ay hindi ito pinupuntahan natin para yung mga ginawa nating pagkakamali sa labas, pag pupunta ka dito, mabawasan na yung mga pagkakamali mo. Ang church ay merong, katulad ng pinag-usapan natin sa mga naka-attend nung San Pedro, sa mga naka-attend na live stream. Ang church ay, pag pumarito ka, merong permanent na pagbabago na ginagawa ng ating Panginoon. Sa presensya ng Diyos. By the way, of course, kahit tayo nandito sa church, dahil nandito ang presensya ng Diyos, gumagawa ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. No? This place ay hindi necessarily kinakailangan maging perpekto ang lahat. What I mean by that is, ang hanap ng ating Panginoong Kristo Jesus ay mga sumasamba sa spirito at katotohanan. Kung may mga bagay tayo na kakulangan, kung may mga bagay tayo na hindi pa complete sa ating mga buhay, ini-invite tayo ng Diyos pumarito para mapunuan tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kung marami pa tayong mga hindi alam, hindi aware, okay lang yon. Kung may mga bagay pa tayo na may mga pagkukulang, pagkakamali, okay lang yun, pumarito tayo. Hindi dapat hindi dapat tayo mahiya kung alam ba, may nagawa tayong mapagkakamali and we recognize that. Hindi dapat tayo mahiya na pumarito sa church. Dahil ang gagawin ng ating Panginoong Kristo Jesus ay mag-asaayos, mag-utuwid, at mag-heal ng ating mga puso, ng ating mga buhay. Kung may mga nagawa tayong pagkakamali, pagkakasala, mas lalo pa nag-i-invite ang ating Panginoon. Sabi niya, "Come to me all who are weary and are heavy laden." Hindi tinataboy ng ating Panginoong Kristo Jesus sila na mga nangailangan. But rather, nais niya na pumaroon ang bawat isa sa kanyang presensya para makasumpong ng kagalingan, ng restoration. Ang simbahan or ang church or ang presensya ng ating Panginoon ay isang place of refuge. Ito ay lugar ng kagalingan, place of healing. It's a place of restoration. It's a place para ma-refresh ang ating mga kaluluwa. And dapat ang iglesia ng Diyos ay hindi ito yung maghuhusga sa iyo. What I mean by that is yung mga kapatiran, yung mga kapatid na nandyan, yung mga katabi ninyo, kung tunay nga nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon, hindi dapat sila yung mga nauunang bumato, maghusga. Do not get me wrong, ang katotohanan ay mag-ring through sa mga salita ng ating Panginoon. Pero ang katotohanan na ito, katulad ng mga napakinggan natin previously, ang katotohanan na ito ay hindi para magmalaki or manghusga, kundi ito ay para mag-heal, mag-bind, magturo na merong pag-construct, pag-build sa ating mga buhay. So kung may mga bagay tayo na pagkakamali, ang church, ang iglesia ng Diyos ay una niya makakaramdam. Katulad ng isang katawan na kapag merong nararamdaman ang isang bahagi, lahat ng buong katawan na nakakaramdam. Okay? At mga kabataan, ganito dapat ang ating gawin as a church of Christ. Hindi dapat tayo masyadong mabilis maghatol. Yan din ang sinabi sa Balang Sulatan, Matthew chapter 7. Bago tayo humusga sa iba, punasan muna natin ang ating mga sariling muta. Baka tayo ay, sabi doon, hindi nakakapansin ng ating mga sariling mga pagkakamali. Pero, dito sa presensya ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay nanatiling totoo. Hindi ito sinusugarcoat. Kung may mga bagay na pagkakamali, ang salita ng Diyos magatama, magasaayos. However, sa atin na mga pare-parehas tayo ng mga nakatanggap ng biyaya, magkaroon dapat tayo ng concern.
sa bawat isa. Ang church ay, ito yung lugar kung saan ang Diyos ay may pag-meet sa iyo. Nandito ang presensya ng Diyos, nandito ang kanyang paggawa at pagkilos, so nandito ang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Do you believe that, mga kabataan? So if a church is a place where God meets you, nandun ang Diyos. So kinakailangan ng bawat isa ay handa na makilala ang Diyos. Makita ang Diyos. Maranasan ang Diyos. Sabi sa Psalm chapter 16 verse 11, sabi doon, in your presence there is fullness of joy, at your right hand there are pleasures forevermore. So sa presensya ng Diyos, kung nalulungkot man tayo, kasi totoo yun, sa ating buhay, may mga kalungkutan talaga. May mga depression, anxiety. We do not discount that. Marami tayong mga bagay na nadarama, mga kabigatan, sa mundong ito, mga kalungkutan. Marahil lang ilan sa inyo ay nabully, ilan sa inyo ay nakaranas ng extreme na heartbreak. Lahat ng yan ay totoo at nag-i-exist. Pero ang sabi dito, kung dumating man ang pagkakataon na ikaw ay bigat, nalulungkot, nalulumbay, ang sabi dito sa presensya ng Diyos ay mayroong pagpupuno ng kagalakan. Kung ikaw nalulungkot, hindi solusyon ang pag-end ng ating mga buhay, kundi kung tayo na magkukulang sa kagalakan, nandito sa presensya ng Diyos ang kagalakan. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures forevermore. Sa presensya ng Diyos, nandito ang kagalakan, merong kalakasan. May kagalingan. Bakit? Dahil nandito ang Diyos, He is working right now sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga sabi ko, hindi nag-i-invite ang Diyos sa mga perfect already. Kundi hinahanap kayo ng Diyos, ini-invite kayo ng Diyos sila ng mga kulang pa, na mga nalulungkot, nalulumbahay, sila na may mga anxiety, may mga worries, may mga loneliness. Ini-invite ka ng Diyos to the church. Dahil sa Kanyang presensya, nandun ang pagpupuno ng kagalakan. Sa Kanyang presensya, nandun ang kakalakasan, kagalingan. If you feel lonely, if you feel anxious, nandito lamang yan sa presensya ng Diyos. Kaya ang invitation ni Jesus sa Matthew 11:28, di ba? Come to me all who are weary and are heavy laden. I will give you rest. Dahil ang katotohanan ng buhay na ito ay mahirap. Alam nyo, for the past days, talagang personally ay naging very busy. Maraming mga kaabalahan din sa work at sa ilang pang mga bagay. So naging busy tayo sa mga sa mga punta na San Pedro. At naging busy rin ako sa work. So medyo mahirap at times, medyo mahirap makakuha ng time talaga na mag-meditate, mag-prepare dahil ang reality ng buhay ay mahirap. Lalo na pagkatungtong mo ng pag-graduate mo ng college, pag-graduate mo ng high school, kung meron ka ng responsibility sa tahanan, sa trabaho, napakahirap, mga kabataan. Kaya ang sabi dito ni Jesus, lahat ng mga pagod na, lahat ng mga nahihirapan, come to me. At ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan. Kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay nalulungkot, nalulumbay, naiiyak sa mga bagay sa mundong ito, ang presensya ng Diyos, doon tayo makapagpahinga. Sa presensya ng Diyos, doon tayo magkakaroon ng kalakasan. Doon tayo magkakaroon ng kagalakan. Kung hindi masaya ang buhay mo, ang buhay natin, sa pamagitan ng presensya ng Diyos, sabi niya, pumunta ka dito, ako magbibigay ng kapahingahan.
ako magbibigay ng kagalakan. Kaya kinakailangan pumunta ng church dahil ang mundong ito ay mahirap. At ang mga solusyon ng tao ay iwan ng mundong ito. Paano tayo makapagpatuloy? Mga kabataan, merong ino-offer ang Diyos. Pumaroon tayo sa presensya ng Diyos at siya ang magbibigay ng kalakasan. Siya ang magbibigay ng kagalakan. At ano pa ang reality ng mundong ito? Una, sabi ko nga, kina-invite tayo ng Diyos, tayo ng mga mahihina, tayo ng mga nangangailangan. At sa presensya ng Diyos, nandun ang pagpupuno. Nandun ang kagalingan, kalakasan. Kalawa, ang reality pa ng mundong ito ay, ang mundong ito ay punong-puno ng kapahamakan. Iniisip, or rather, ang reality ng mundong ito ay pinapaisip sa iyo ng mundong ito na ang mga bagay na ginagawa nila ay tama. For example, normal lang naman magkaroon ng mga boyfriend and girlfriend at a very young age. Yun yung gusto mo ipaisip sa iyo ng mundo. However, yung mga bagay na yan ay dapat pinaghahandaan. Dapat isinasaayos. Hindi dapat ito para bang kasalanan na tinatago. No? It's not something na parang mong mali. Dahil ang mga relationships na dinesign ng Diyos, sinaayos ng Diyos, ito ay magdadala sa iyo dapat sa maayos na damdamin. Pero ang inisip ng mundong ito, ang dinadrive, ang binibigay na motivation sa mundong ito, pinapaisip niya sa iyo na ito gawin mo, gawin ganyan. Okay lang yan, makaramdam ka ng mga parang nagatago. No? Nandun nga raw yung thrill pag parang nagatago. Pinapaisip ng mundo na normal lang yan. Na magkaroon ka ng boyfriend, girlfriend, 12 years old, 13 years old. Magkaroon ng mga relationship sa ganyang edad. Normal yan sa mundong ito. Pero mga kabataan, gusto ko ipakita sa inyo na hindi yan normal. At yan ay mag-uuwi lang sa iyo sa kapahamakan. Hindi pa tayo handa. Kung ganyan pa lang yung edad ninyo, tigil nyo na yan. 13, 14, 15, 16. Papasok tayo sa mga relationships. Hindi yan nais ng Diyos. Bakit? Ang mga bagay na yan ay gusto ko maging wise kayo about this dahil sa mga bagay na yan ay dinadrive lang tayo ng kaaway sa kasalanan. At ang mauwi niyan ay kapahamakan sa inyong buhay. Pero ang mundong ito ay sinasabi nila, ayos lang yan, normal lang yan. Wala yung problema. Yung mga pananalita na hindi maganda, normal lang yan. Sasabihin nila. No? Ginagawa nila expression yung mga mura. Ginagawa nila expression yung mga hindi may iinam ng mga pananalita, mga kabastusan. At ikaw, kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay, dahil kasama mo sila all the time, yung mga expressions nila ay magaya mo. At baka, halimbawa, pag nagulat ka, bigla kang magmura. Sabi mga ganon, di ba? Bakit? Dahil nga, ang mundong ito ay pinapaniwala sa iyo na ito ay okay lang. Ito tama. No? May kita mo sa mga ibang mga classmate mo na okay lang mag-cutting, okay lang mag-inuman ng underage, mga ganon. Kahit nga overage, okay lang. Sabi nila, okay na yan, overage na tayo. The world ang pinapaisip sa ng mundo ay okay lang yung mga bagay na yan. Pero mga kabataan, yan ay hindi okay. Yan ay mag-uuwi sa kapahamakan. Mag-uuwi yan sa ating mga pagkasira ng buhay. Diba? Mauuwi lang yan sa mga hindi maiinam na mga pangyayari sa atin.
Dahil ang Diyos, ang sabi doon sa Ecclesiastes, di ba? Sabi doon ng Diyos, lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa ay haharapin natin sa araw ng judgment. Kung hindi man ngayon mangyari ang mga consequences sa araw ng paghahato ng ating Panginoon, haharapin natin mga bagay na yan. Kaya, ang sabi doon ng Diyos, ang nais ng Diyos sa bawat isa ay mailabas kayo on what the world thinks ay normal lang. Iniisip ng mundong ito ay maayos lang yan, okay lang yan. Pero ang ginawa ng Diyos, inilabas tayo sa ganong mga kaisipan. Sabi sa Revelation chapter 18, sabi doon, sa verse 4, merong pagtawag na nagmula sa kalangitan. Dahil kung basahin niyo sa verse 3, ang sabi sa verse 3, ang lahat ay drunk of the wine, of the passions of this world, of the sexual immorality ng mundong ito. At lahat ng yan ay ginagawa ng mundong ito. Ano ibig sabihin niya, mga kabataan? Ibig sabihin niyan ay ang mundong ito ay babad na babad sa mga karumihan. At sa atin na mga bata pa, sa atin na mga kabataan pa lang, mas prone tayo dyan dahil even yung mga at the young age, talagang binababa nilang kanilang sarili sa mga karumihan ng mundong ito. Karumihan ng mga usapan, karumihan ng mga bagay na ginagawa. At sabihin ng mundo, okay lang yan, normal lang yan. Pero dahil ikaw ngayon nakakarinig ng salita ng Diyos, nakikita mo habang lumilipas sa mga araw, hindi ito ang ating buhay. Kaya ang sabi doon sa verse 4, mayroong pagtawag mula sa langit na nagsasabi, come out of her, my people. At baka matulad kayo, sabi doon, baka masama kayo sa mga kasalanan niya at makareceive din kayo ng mga hatol ng plagues. Baka masama kayo sa parusa. At ang invite ng Diyos, come out of the world. Come out of that thinking. Come out of that inakala ng mundong ito na normal. Okay, maayos lang. Walang problema dyan. You need to come out of that. Kaya nga sabi ng Diyos, ang mundong ito, sabi doon sa Revelation chapter 3 sa Laodicean church age, ang mundong ito ay bulag. Hindi na nakikita ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na mainam. At gagawin lang nila kung anong kanilang gustong gawin. Pero sabi doon ng Diyos, come out of her. At napakita ngayon ng Diyos kung anong kahihinatnan ng mga taong ito na gumagawa ng karumihan. So yan yung isang bagay kung bakit kinakailangan ay pumarito sa presensya ng Diyos. Dahil sa mundong ito, puro karumihan. At sa pamagitan ng presensya ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang salita, pinapakita ngayon ng Diyos, ano ba ang mga bagay na rapat at nakakalugod sa Diyos. At para ang ating buhay maging maayos, malinis sa mga karumihan, kasalanan ng mundong ito, at hindi tayo masama sa mga hatol at darating. Ito'y may kita lamang natin sa presensya ng Diyos. And yet, narito, habang ato naunawaan, nagtindihan natin kung anong purpose ng Diyos. Diba? Napakarami. Hindi lang yung dalawa na akin nabanggit. Marami pang mga purpose, plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang pagprotekta, hindi lamang pag-supply. Marami mga ginagawa ng Diyos. Kapag tayo pumarito sa gawain ng ating Panginoon, marami siyang ginagawa. And yet, bakit kaya may mga pagkakataon na para ba nakipilitan na lamang tayong maten? Lalo sa ating karamihan sa atin dito ay mga anak na ng believers, mga magulang na nanampalataya. Bakit parang times ang hirap umattend? Parang napipilitan na lamang umattend dahil sa mga magulang, dahil sa mga relatives, sa lola-lola. Pinipilit kasi tayo, pinipilit ako. And what do we need to do sa mga bagay na iyan?
mabalik tayo sa Hebrews na ating binabasa. Chapter 10 ang ating topic. So verse 23, let us hold fast the confession of our faith, of our hope, without wavering, for he who promised is faithful. Para sa kanila, o para sa atin na mga nakakaramdam na para bang pinapuwersa silang umattend ng gawain. Para bang hindi mo na naigets, hindi mo naman gets bakit kinakailangan mo ng gawain. May mga panghihina, may mga at times dahil nga nahahatak tayo natin mga kaibigan, na-enjoy natin yung company nila more than the church. Kaya napipilitan na lang tayo umattend, nakakaramdam tayo na pinipilit tayo umattend sa church. At yun yung sinasabi ko nga na pinapakita ng sanlibutan ito na normal lang, ang normal na dapat gagawin ay enjoyin mo yung oras mo. Papakita ng sanlibutan, Friday ngayon, dapat ginagawa mo ito, mga bagay na ito. Nagtatambayan tayo sa labas. Dapat hang out tayo. Sunday ngayon, dapat pupunta tayo ng mall. Pupunta tayo ng mga... Siguro papakita ng sanlibutan sa'yo. Ito yung normal, sabi ng sanlibutan. At dahil doon, even sa ating mga kabataan, pero tayo mahatak nito. Lalo na kung meron tayong deep friendship sa mga ating mga kaibigan. Pwede natin pagpalit yung mga gawain dahil may outing o dahil mayroong mga events. At yun yung nais ng mundong ito, yun yung nais ng kaaway. Kaya dumarating yung panahon na para ba naipilitan? Ba't ka naipilitan? Ba't tayo naipilitan? Dahil merong mga iniisip mong mas mahalaga or mas worth it ng iyong oras. Pwede naman sa bahay lang. Pwede naman kasama yung kaibigan. However, sa ating mga kabataan, ito yung gusto kong iwan sa inyo sa ating pagkatapos. Sa kanila na mga nakakaisip na parang pinapuwersa silang umattend ng church or pinipilit na lang yung katawan ng umattend ng church. Wala na yung eagerness, yung pagkakaroon ng desire na maaga makapunta or pagkakaroon ng desire na para bang as much as possible on the start ng gawa, nandun agad sila, hindi yung 30 minutes late bago dumating. For those who feel that way, kinakailangan natin maunawaan kung ano ba yung ating pananampalataya. We need to understand our faith. Alam nyo, bilang Kristiyano, isang essential na isang Kristiyano ay meron dapat siyang pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi ka susunod sa isang bagay na hindi mo pininiwalaan. No? Kung di ka naniniwala na merong Diyos, ba't ka susunod sa Diyos? Pero dahil kayo ng mga kabataan, naniniwala kayo at natatakot na dahil merong Diyos, natatakot kayo at times na gawin yung mga bagay na mali dahil alam mo merong Diyos. Diba? Kaya dahil doon, merong kang pananampalataya, paniniwala, pero habang lumilipas sa mga araw, lumilipas sa mga oras, nanghihina ng lalamig, napapagod. At para bang dumarating yung point na napipilitan na lamang umattend. Sa mga ganyan na mga pangyayari, kinakailangan nating tiyakin ngayon ang ating pananampalataya. Kinakailangan natin ngayon i-make sure, kinakailangan natin maunawaan, ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung faith na tinanggap mo? Bakit nga ba pumupunta sa church? At kung meron kang pananampalataya na tinanggap na kaya ka pumarito dahil ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan, sabi sa verse 23, hold fast to that confession. Ang hawakan mo ang iyong confession na meron kang sinasambang Diyos in this place and without wavering. Totoo ba na merong Diyos? Totoo ba na meron tayong Diyos na sinasamba? So yung mga bagay na yun yung tanong natin sa gabing ito. Meron man Diyos? Totoo ba ang Diyos sa ating buhay? At paano natin malalaman mga kabataan kung meron bang Diyos? Magbasa tayo ng kanyang mga salita. Pumaroon tayo sa mga gawain. Kinakailangan natin maintindihan, maunawaan,
Dahil tayo lumalago na, tumatanda na tayo. Darating yung punto na ikaw na mismo dapat mag-decide kung ikaw ay dadalo o hindi. Kaya unawain natin, ano ba yung ating tinanggap na pananampalataya? Intindihin natin ngayon, ano bang mga bagay ang ating ginagawa dito? Ano ba? Meron bang Diyos? At tayo ba'y sumasampalataya na ang Diyos ay buhay sa ating kalagitnaan? Kinakailangan natin ng tunay na connection sa Diyos. Dahil kung meron kang connection at pag-ibig sa Diyos, ikaw ay pupunta kung nasaan siya. Ikaw ay paparoon kung nasaan ang ating Panginoon. Hindi naman hinahanap ngayon ng Diyos sila ng mga perpekto, sila ng mga kompleto. Kahit na tayo ngayon, marami tayong hindi alam eh. Hindi ba natin naunawaan lahat? Kahit na ikaw ay ganun, pwede ka pumunta dito sa church. At tanongin mo ang Diyos, Lord, sino ka ba? Pakilala ka sa akin. Kung marami pa tayong hindi alam sa Diyos, punta tayo dito at tanong natin ng Diyos. Kausapin natin ng Diyos. Pero kung ikaw ngayon ay para bang napipilitan lang ako, parang ayoko naman talaga pumunta. Pero dahil lang dyan si brother ganito, sister ganito, punta na lang ako. Tanongin mo ang sarili mo, meron bang Diyos? Buhay ba ang Diyos sa ating buhay? At naniniwala ako sa gabing ito, magpapakilala ang ating Panginoon sa iyo. Kinakailangan lamang natin i-approach ang ating Panginoon with a sincere heart. Sandali sa isang puso na sincere, Lord, pakilala ka. Pag pupunta tayo na ngayon ng church, hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Kanya pangungusap. Pag nag-upuri tayo, maawit tayo ngayon, i-aim mo na ikaw ay kaskabilang sa pag-upuri sa Diyos. Umaawit ka, inuunawa mo mga inaawit natin. At higit sa lahat, kinakailangan pumaroon ka na merong pananampalataya to our faith. At yun yung ating pangahawakan. Ngayon, kabataan, paano ba magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing, and hearing through the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano magkakaroon ng faith na yan? Na sinasabi mo nga, Brother Tim, kapag merong faith, may connection ka sa Diyos. And then, kinakailangan mong makinig na salita ng Diyos. At paano kung makakapakinig na salita ng Diyos? Right here, sa pagkakatipon ng mga banal. Kaya kinakailangan ng ating mga attendance, it is a necessity bilang Kristiyano dahil ang pananampalataya ay sumisibol at umuusbong at lumalago sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Doon ito nag-prosper. Kung gusto mong tumibay yung pananampalataya mo, makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil doon sa mga pagkakatipon, gumagawa ang ating Panginoon. At tayo ng mga kabataan ng bawat isa, kung babalikan natin yung Hebrews chapter 10, and I will close. Sabi doon sa verse 24, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ito yung gusto kong iiwan sa inyo. Bilang mga kabataan, bawat isa dapat matuto tayo to stir up, para magkaroon tayo ng pag-ibig at mabubuting gawa. Ang encouragement, ang mga bagay na lumalabas sa ating mga labi, especially sa inyo ng mga adults na. Dapat ang lumalabas ng mga bagay sa ating mga labi is to encourage, to stir up in love. Hindi lamang pag-ibig sa bawat isa, kundi lalong higit sa mga, as adults, encourage natin mga mas bata na umibig sila sa gawain. Magpakita tayo ng halimbawa, ng example na ano? Sabi sa verse 25, na hindi nagpapabaya sa mga pagkakatipon-tipon. Kundi magkaroon ng encouragement
concern ang bawat isa. Na, sabi doon, but exhorting, encouraging one another as brothers and sisters. Meron dapat tayong support sa bawat isa. Actively support natin ang bawat isa, alalayan, encourage, magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat isa, lalong higit, sabi sa verse 25, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At kung tayo ay may iwan, kung tayo malalayo sa gawain, backslide, baka kasama tayo na maiwan sa pagbabalik ng Diyos. Kaya sa atin ng mga kabataan, dapat natin i-exercise yung pag-encourage, pag-exhort sa bawat isa. Kung may mga kinakailangang isawahay, ituwid, isaayos, gawin natin. Dahil yun yung ginagawa ng church. Nag-aayos, nag-utuwid. Of course, aside sa mga pag-oprotekta, aside sa pagre-restore, pagpapagaling, nasa iglesia ng Diyos, nandito rin ang pag-utuwid, pag-asaayos ng ating buhay. Pero higit sa lahat, nandito ang ating Panginoon. At bayaan ang bawat isa ay makitaan na merong Diyos na nananahan sa iyong buhay, sa ating mga buhay. Na hindi tayo naghahatulan sa bawat isa, kundi meron tayong pag-ibig sa bawat isa. Pag-encourage, pag-lift up. Pero kung kinakailangan ng pagsaway, dahil matigas ang ulo, kinakailangan sasawayin ang salita ng Diyos. Kung may mga kinakailangan palalahanan dahil paulit-ulit yung mga pagkakamali, paulit-ulit yung mga pagkakasala, paulit-ulit yung mga ginagawa, gagawin nila ng salita ng Diyos. Pero ang bawat isa ay matuto na magkaroon ng pag-ibig at concern sa bawat isa. Bakit natin kinakailangan pumarito sa church? Dahil ang ating mga pananampalataya ay mag-i-increase. Dahil ang ating mga pananampalataya lalago kung tayo may kita ng Diyos. At ang sabi doon sa isang talata, kapag babalik ang Diyos, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. Ibig sabihin, hinahanap ng Diyos pananampalataya ng bawat isa. So yun yung kinakailangan nating i-increase. Kinakailangan nating lumago ang pananampalataya natin. Yun, kinakailangan ng salita ng Diyos. Kinakailangan pumaroon sa church. Dahil gusto mo maligtas, kundi ligtas ka na at yun yung tinanggap mo, ikaw ang ngayon ay magpapa-increase pa ng paniniwala, pananampalataya sa Diyos. At yun na mga kabataan, makita natin sa gabing ito. Mahalaga ang pagdalo ng gawain pag-attend dahil nandito ang ating Panginoong Kristo Jesus. Huwag natin kakalimutan mga pagkakatipon-tipon, mga sharing, mga gawain. Huwag natin hayaan dumating yung punto na mawalan tayo ng pag-ibig. Kung tayo napipilitan, ngayon, i-open natin sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Ma-reconnect muli tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kung may mga bagay na kabigatan na para bang ayoko na umaten. Idalangin mo ngayon na ang Diyos ay magpakilala muli sa iyong buhay. At yun nawa ang ating makita sa gabing ito. Na ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan at kung nais niyong magkaroon ng kalakasan, kung gusto niyo magkaroon ng kagalingan, ng kagalakan, dito lamang yung matutagpuan sa presensya ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo umuko at manalangin. Salamat tayo sa ating Panginoon. Nakilala namin Diyos, sa gabing ito ay kami nagkapasalamat sa iyong mabuting paggawa at pagkilos sa mga buhay. Salamat kami, O Diyos, sa iyong mga munting salita. Sa gabing ito, ikaw ay nagpapakita ng mga bagay, O Diyos, na kinakailangan namin gawin at kampanan. Pinapakita mong kahalagahan ng aming pagdadalo ng gawain. Dito ka nag-protekta, dito ka nag-iingat sa aming mga buhay, dito ka nagpapalakas, nagpapagaling. Tigit sa lahat, dito sa iyong presensya, lumalago ang mga pananampalataya. Patawarin mo kami, O Diyos, kung tila ba dumating ang punto na kami ay para bang nangihina na ipilitan. Ngayon, O Diyos, nais namin ma-reconnect muli sa iyo. Mag-increase ang mga pananampalataya. Dahil ikaw, O Diyos, ang
siyang Diyos na nagligtas sa aming mga buhay. At ikaw ang siyang unang umibig sa amin, Panginoon. Palayan mo mga kabataang ito, O Diyos, mga maliliit na salitang ito, ikaw ang siyang patuloy na magpalakas, magbigay ng encouragement, at magbigay ng paalala sa bawat isa. Palayan mo ang bawat isa, O Diyos. At sa gabing ito, kami ay umaasa at magitiwala lamang sa tapos mo nang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ikaw ang siyang mayaang kumilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. At ito'y binabalik namin ang lahat ng papuri pagdakila ay sa ilang sauli. Sa tangi at na pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Puri natin, Panginoon. Natin, palakpakan natin, Panginoon. Babalik ko na sa ating MC pagkatapos. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga kabataan. Purihin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Ating misa pa palakpakan ng ating Diyos sa gabing to. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Tunay, ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat sa bawat, hindi lamang sa baguhan, kundi sa ating lahat. Hallelujah. Na minsan pa ay nagpapaalala ang Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Na wag nawa ang ating pag-asa sa ating Diyos. Hallelujah. Ay manghina, hallelujah, madala ng mga alon, hallelujah, kundi bayaan, pananampalataya, hallelujah, ang pag-asa natin sa Panginoon ay patuloy na tumaas ng tumaas. Amen? Hallelujah. At tataas yun, hallelujah, kung patuloy nating isalig ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Praise God. Bisan pa, ang Diyos ay nagpapaalala din sa gabing ito, hallelujah, hallelujah, ang paglaan pa natin ng oras, panahon sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Dahil kagaya nga na nabanggit kanina, ang pananampalataya ay nagpapasimula sa pakikinig. Hallelujah. Minsan pa ating palakpakan nating Diyos. Hallelujah. At salamat sa ating Diyos sapagkat siya, hallelujah, kagaya ng mensahe sa gabing ito, hallelujah, siya'y tapat, hallelujah, nagagawa sa ating mabuhay. At sa walang abala, tayo dadako sa prayer request. Meron po bang mga pinabatid na prayer request? Wala. Marahil yung isang prayer request na pinabatid ni Brother John James de Luna, isama na ito natin sa panalangin. Hallelujah. Ang kanyang katawan na nanghina dahil daw sa lately ay medyo abala sa school at napupuyat. Ang Diyos nawa daw ay ang Diyos ang magpagaling, magpalakas sa ating mahal na kapatid dahil nagpaalam siya na hindi rin makakadalo sa gabing ito dahil sa panghina. At ganyan din ang panalangin niya sa kanyang ama, hallelujah, na kagalingan sa paa na namamaga ng kanyang ama ay igawad ng ating Diyos sa gabing ito. Ganon din ang mga panggugol daw ng kaaway sa kanyang kaisipan, hallelujah, at sa bagay na nilalagay sa kanya patungkol sa pinagdaan niya spiritually at sa ilang mga bagay na paglipat daw sa church o ano pa man. Pero alam ko, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, ay hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah, lalo't kung alam natin, hallelujah, na ang salita niya, hallelujah, ay lagi na riyan para i-guide tayo sa katotohanan. Hallelujah. Minsan pa ating palakpakan nating Diyos. At wala nang pinaabot na prayer request, kaya inon niya akong bawat sa tumayo sa sandaling ito. At since mahaba pa ang oras, bayaan na ibigay natin ng mga nalalabing oras sa pagpupuri sa ating Panginoon. At kagaya ng banggit kanina, hallelujah, bayaan sa ating lahat, sa ating mga kabataan, ay mag-desire pa tayo ng mga bagay pa, hallelujah, na mas lalo magpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kung nagkukulang pa tayo sa karunungan, ito yung hilingin mo sa Panginoon. Amen? May mga bagay ka pang hindi maunawaan, Lord. Hallelujah! Gusto ko pang maunawaan mga bagay pa patungkol sa iyo. Amen? Hallelujah! Sapagkat ang Diyos din naman ang nagbibigay ng karunungan. Hallelujah! Sa ating pagkatapos, awitin natin, let the peace of God reign. Hallelujah!
Hayaan sa ating hallelujah pagkatapos, patuloy natin ipakita sa Panginoon at patuloy tayong nauuhaw pa. Sino ang kasama ko na nauuhaw pa? Hallelujah! Sa magawa pa ng ating Panginoon. Hallelujah! Sino ang kasama ko sa gabi doon na nauuhaw pa sa karunungan? Nauuhaw pa sa katwiran ng Panginoon? Nauuhaw pa, hallelujah, sa banal na Espiritu, hallelujah, ng ating Panginoon? Na kumilos pa sa ating mga pag-iisip, na kumilos pa sa ating mga buhay, hallelujah, na gumawa pa sa ating mga kahinaan, hallelujah, upang patuloy tayong makalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah, oo tayo, hallelujah, mahawit ng panalangin sa ating Panginoon. Father of life, draw me closer. Yes, Lord, hallelujah. Mula sa ating mga puso, hallelujah, Ikaw ay humiling sa Panginoon, hallelujah. At ang Diyos ay tutugon, hallelujah. On the rays of time, with your life unfolding mine, and let the peace of God, let it rain. Isang pa, Father of life, hallelujah. Father of life, draw me closer. Ito ba ang ating dalangin, hallelujah? Na patuloy pa tayo mapalapit, hallelujah. At patuloy pa nating maranasan, hallelujah, ang buhay na salita ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. With your life unfolding mine, and let the peace of God, let it rain. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Oh, Holy Spirit, my comfort, hallelujah. Strengthen me, strengthen me. Hold my head up high, and I stand upon your truth. Bring glory unto you, Lord. Ito ang aming mga dalangin, hallelujah. Na patuloy kaming maging buhay, hallelujah. Na patotoo sa sanlibutan, hallelujah. Oh, Lord, I hunger, hallelujah. I hunger for more of you. Yes, Lord. Rise up within me. Let you know your truth. Hallelujah. Holy Spirit, saturate my soul. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, God, fill me now. Fill me now. Let your healing power bring life and make me whole. Yes, amen. Hallelujah. Let it rain. Isa pa sa verse 1, hallelujah. Bayaan, hallelujah. Sa awiting to, hallelujah. Ipakita mo sa Panginoon kung gaano ka nagalasa pa ng mga bagay, hallelujah. May mga bagay ka pang hindi mabitawan. Hallelujah, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, sabi, yes, Lord. Let your life unfolding mine, and let the peace of God, let it rain. Second verse, hallelujah. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, Lord, my comfort. Yes, Lord. Strengthen me, hold my head up high. Yes, God. And stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God, let it rest, let it rain, hallelujah. Oh, Lord, I hunger for more of you. Rise up within us. Yes, hallelujah. Ito ang aming dalangin. Rise up within us, hallelujah. Oh, Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God thrill me now. Let
of God. Let it rain. Isa pa, hallelujah. Oh Lord, I hunger, hallelujah. Sa gabing ito, hallelujah, ang Diyos, inalaman ang iyong kalagayan. Nalaman niya ang ating mga sitwasyon, hallelujah. Patuloy tayong umibig sa Panginoon. Patuloy natin ipakita ang ating pangailangan sa Kanya, hallelujah. Oh Lord, kailangan ka ng mga kabataan ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Gumawa ka pa sa bawat isa, hallelujah. Fill us now, hallelujah. Let your healing power bring life, make me whole, and let the peace of God let it rain. Sa past, walang tugtog, hallelujah, hallelujah. Oh, and hunger for more of you. Rise up within me, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, saturate my soul and let the light of God fill me now. Fill me now. Let your healing power fill life, make me whole, and let the peace of God let it rain. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ito ba ang ating laging dinidesire sa ating Panginoon? Hallelujah. Sa bawat araw, hallelujah, na ginigising ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa bawat araw na bumabangon tayo, hallelujah. Hallelujah, na may patuloy na hininga ng buhay, hallelujah. Ito ba ang laman lagi, puso, hallelujah. Ito bang laman lang laging ng ating mga isipan, hallelujah. Na sa ating mga kahinaan, Lord, hallelujah. Ikaw ay magbangon, hallelujah. Na sa aming mga kakulangan, Ikaw ang magpuno, O Diyos. Na sa mga bagay pa na nakikita namin sa aming mga pag-uugali, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga salita, sa aming mga gawa, Lord. Ikaw ang kailangan namin, hallelujah. Ikaw ang may magagawa, hallelujah. Ikaw ang may kakayahan na magbangon sa amin. Hallelujah. Ito ba, mga kabataan? Hallelujah. Ang laman ng ating mga puso, hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy pang malayang makagawa sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos ang patuloy pang magpalago sa ating mga pananampalataya. Ang Diyos ang patuloy pang maglinis sa ating mga kaisipan. Ang Diyos ang patuloy pang magtuwid sa ating mga lakad. Ang Diyos ang patuloy pa, hallelujah, na maghari sa ating mga desisyon, sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Nawa ito yung ang ating laging dalangin sa ating mga puso, hallelujah. Upang ang Diyos, hallelujah, sa masikap na mapanalangin, hallelujah, sa mga puso, hallelujah, na nauhaw sa katwiran, hallelujah, ay ang Diyos ay hindi malayo, hallelujah, doon sa mga pusong tumatawag sa Kanyang pangalan. Tumatawag, nauhaw sa Kanyang katwiran, hallelujah. O Panginoon, hallelujah, salamat sa gabing ito, O Diyos, sa iyong mga salita, hallelujah, na patuloy nangungusap, nagpapaalala sa amin, hallelujah, kung gaano kahalaga ang pakikinig pa sa iyong mga salita, kung gaano pa kahalaga, hallelujah, ang aming mga mata itoon lamang atensyon sa iyo, Panginoon. Kung gaano kahalaga, hallelujah, ang aming pag-asa, hallelujah, sa iyo, ay hindi mawala, hallelujah, ay hindi matangay ng mga bagay sa mundong to, hindi matangay ng mga problema at pagsubok, hallelujah, kundi, hallelujah, ang aming mga pag-asa ay laging nangingibabaw sa iyong mga salita, Panginoon. Laging umaasa, hallelujah, sa iyong mga pangako na ikaw ay may magagawa, hallelujah. Kung patuloy kaming lalapit, hallelujah, at magtitiwala sa iyo, O God. O Diyos, hallelujah, salamat sa gabing ito, O God.
Patunay kang nagpapaalala, hallelujah, kung gaano kahalaga ang pagtitipon, hallelujah, kung gaano kahalaga, hallelujah, sa isang kabataan, sa isang tao, hallelujah, ang oras, hallelujah, hallelujah, na nakikipag-fellowship sa iyo, Panginoon, ay ganun kahalaga, Panginoon. Ang kaluluwa, hallelujah, na nakakapakinig ng iyong mga salita, hallelujah, ay tunay na mapalad, hallelujah, sapagkat sila, hallelujah, ay iyong gagabayan ng iyong salita, Panginoon. Lord, ito ang aming patuloy pang ninanasa, dalangin sa aming mga puso, O Diyos. Patuloy ka pang gumawa, hallelujah. Patuloy ka pang magbago ng aming mga puso at isipan. Patuloy pang maging buhay ang iyong mga salita. Hallelujah, maging liwanag sa aming mga paan, O God. Upang hindi kami maligaw ng mga bagay sa mundong to, O Diyos. Hallelujah, na ino-offer, na lalagay ng kaaway para madistract ang marami sa panahong to, O Diyos. O Lord, ito'y nadadama, nararanasan namin, Panginoon, kung gaano ang kaaway, hallelujah, eh ganun na lamang manggulo, hallelujah, sa bawat isa, sa sanlibutan ito, O Diyos. Lord, dalangin namin, patuloy ka pang gumawa sa bawat isa, patuloy ka pa, hallelujah, magliwanag sa mga kabataang ito, O Diyos, patuloy ka pa magpakilala, magpahayag pa sa buhay namin, O Diyos, upang sa gayon, Lord, hallelujah, malabanan namin, hallelujah, anong mga panggugulo ng kaaway, gamit ang iyong mga salita, Panginoon. O Lord, patawarin mo kami sa oras na kami nagkukulang ng pananampalataya, hallelujah. Patawarin mo kami sa oras na kami, hallelujah, sumasalig sa aming mga sariling kaunawaan, sa sariling kagustuhan, O Diyos. Lord, tulungan mo kami, O God, na laging alalahanin ng iyong mga salita, O God, na ikaw ay may magagawa, hallelujah, kung patuloy kaming magtitiwala sa iyo, O God, patuloy kami makikinig sa iyong mga salita, O God. Lord, ito ang aming dalangin, hallelujah. Magpahayag ka pa sa bawat isa, hallelujah. At iparanas mo pa, hallelujah, ang mga bagay pa na hindi namin naranasan sa iyong mga salita, O Diyos, upang patuloy kaming makalakad, hallelujah, na naayon pa sa iyong kalooban at katwiran, Panginoon. O, tulungan mo ang bawat isa mula sa anumang kahinaan, anumang mga kakulangan, ano mga pangailangan sa amin, hallelujah. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na mag-provide, hallelujah, ng pagtatagumpay, mag-provide ng kalakasan, mag-provide, hallelujah, ng pagliligtas, hallelujah, sa anumang mga offer, hallelujah, at ginagawa ng kaaway sa bawat isa, O Diyos. O Lord, salamat, hallelujah, sa salita mo sa gabing ito, O Diyos. Tulungan mo kami, O God, na ingatan to sa aming mga puso at isipan. Hindi lamang sa oras na ito, Panginoon, kundi gayon pa man, O Lord, lalo, hallelujah, sa oras na kami magkakahiwalay na, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang yung mga salita, hallelujah, ay maging buhay, hallelujah, magkilos sa aming mga buhay, Panginoon, upang sa gayon, O Lord, hallelujah, ay hindi kami lumakad na ng kagaya ng dati, Panginoon. Oh, hallelujah, ikaw lamang may magagawa, O Diyos. Tulungan mo ang bawat sa anong mga kahinaan, sa anong mga kakulangan, pangailangan. Hallelujah. Ikaw magbangon sa bawat sa, O Diyos. Lord, hallelujah, tunay napakasarap sa iyong presensya, hallelujah, sa iyong mga salita, O Diyos. Bayaan, Lord, ang iyong ginamit sa gabing to, O Diyos, ay pasaganahin mo pa ng mga makalangit na pagpapala. Gamitin mo pa siya, O Diyos, ay kakatibay pa, ikakaluwalhati pa, O God, ng iyong iglesia, ng iyong kabataan, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong pangalan, Panginoon, hallelujah. Ay pagtibahin mo pa siya, aming mahal na kapatid, Brother Tim, hallelujah. At bayaan, hallelujah, anong mga pangailangan pa ng ministry mo sa dakong ito, O Diyos, ay patuloy na pagpalain, hallelujah, at pagtibayin sa iyong mga salita, O God. Hallelujah. Bless mo ang bawat isa, O God. Maging ang prayer request, Brother John James, O God, hallelujah, patukol sa kanyang karamdaman,
na kanyang iniinda, maging ng kanyang ama, O Diyos, sa paa ng kanyang ama. O Lord, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa anumang karamdaman. Tinataas namin sa iyong pangalan, hallelujah, na ang kagalingan na kanilang ninasa, O God, ay aming dalangin ding ipagkalob mo, O Diyos, sa gabing to, Lord. O Ikaw ang nagpapagaling, Ikaw ang nagpapalakas, Ikaw ang nagbabangon sa aming mga karamdaman. At bayan sa gabing to, Diyos, ayon sa panampalataya ng aming mahal na kapatid, O God, ay ibangon mo silang dalawa sa anumang karamdaman sa gabing to. Maging sa anumang mga panggugulo ng kaaway, sa kanyang kaisipan, hallelujah, o sa anumang mga kalituhan, hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos, hallelujah, na nagpapahayag ng katotohanan. Ikaw magpakilala pa, magpahayag pa sa aming mahal na kapatid, O Diyos. At malaman niya, O God, hallelujah, na Ikaw lamang ang aming pinaroroonan sa dakong ito, O Diyos. Hindi sa anumang mareliyon, hindi sa anumang masamahan, kundi sa iyo lamang presensya at sa iyong katotohanan. Kaya Lord, Ikaw mag-bless pa sa kanyang kaluluwa. At sa bawat sa, O God, na parito, naglaan ang oras nila sa gabing to, O Diyos. Huwag mo silang kalimutan, Ama, sa kanilang mga pangailangan sa araw-oras. Ano mga pangailangan material, financial, physical, at lalong sa spiritual, O Diyos. Ikaw ang magpuno, O God. Ikaw magpala sa bawat isa. O Lord, salamat sa gabing to. Tunay na pakainam, hallelujah, hallelujah, kami mapasa iyong presensya, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa refreshing, O Lord, hallelujah, sa aming mga kaluluwa muli sa gabing to, Diyos. At bayaan, hallelujah, ang kalakasang ito, O God, hallelujah, hindi na mawala sa buhay ng bawat isa, O God, kundi patuloy maging kalakasan namin sa bawat araw at oras panglilipas. Hallelujah, hallelujah. I-bless mo ang aming pag-uwi, Panginoon. At bayaan, Ikaw ang mag-ingat sa aming mga daan. At hallelujah, maghatid muli sa aming mga tahanan ng mapayapa, dala-dala, O God, ang iyong mga salita. Oh, hallelujah, purihin ka sa gabing to. Sa iyo mabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo ay dismiss na sa gabing ito. Sa announcement, marahil na-announce naman sa group chat ang ating sa hapon tayo ay may munting gawain at meeting din sa ilang mga kabataan. So, kita-kita tayo sa Sunday. At wala lang announcement, ay awitin natin ang awit nagsabing, God is a strength. And God is the strength.